Yun yung pinaka mahirap para sa akin na pinagdaanan ko ngayong year. Tuluyan na nila kaming iniwan, mga kangiti. Di namin alam ang gagawin namin dalawa ni Kane. At di ko na kaya magsalita that time. Time na sobrang na-depress ako, mga kangiti. Hindi ko lang nasasabi dyan sa inyo sa vlog. Wala tayong magagawa. Yun yung will ni God para sa kanila. Sabi ko, diba, ayoko silang mawala, pero kinuha sila ni Papa God. Bigla na naman ako naiyak. Oh my God. Good morning, mga kangiti! Welcome back po ulit sa ating channel! Good morning, guys! Kagigising lang namin ng aking mga anak. At ayan, dito si Charlie natin. Ayan ang routine namin tuwing umaga. Kailangan ko na silang lambingin, ihag, ikis, sabihan ng I love you! Good morning! I love you, good morning, bebe. Mahal ko ikaw. So yung mga kangiti, gigising lang natin. Medyo kanina pa ako gising, mga kangiti. At pagkagising ko, wala pala si boss kasi umalis siya. Pumunta siya ng bayan kasi ipapagawa ngayon yung tricycle. So, ayun, ako lang ang tao dito at saka si Kuriata. So, ayun mga kangiti, samahan nyo kami ulit. Ako pala, hindi, kaming lahat. Ano ba? Ang gulo ko kausap. Kaming lahat kung anong gagawin natin ngayong araw. Hindi ko na naman alam kung anong gagawin natin. Pero, anyway, syempre, like I said, katulad nga ng sabi ko dyan, mga kangiti, araw-araw kailangan meron akong vlog. Kasi kahapon, hindi ako nakapag-vlog. Kasi, naglaba ako, tsaka naglinis ako. Kahapon kasi laba day ko, mga kangiti, kaya hindi ako nakapag-vlog. Hindi ko na na-edit yung vlog natin. Pero may mga vlog naman tayo. So, ayun mga kangiti, samahan nyo kami ngayong araw kung anong gagawin natin ngayon. Let's go! Ang cute nito. Sobrang mahal ko to. Sobrang love ko to. Gusto ko na... Tsaka yun pala, mga kangiti, parang gusto ko na laging sinasama si Charlie sa vlog natin kasi pinapakita dyan tuwing gigising tayo sa umaga kasi wala. Ngayon ko na-realize, mga kangiti, na na sobrang bilis ng panahon. Sobrang bilis ng panahon, mga kangiti, kaya tinetreasure ko yung mga moments na dito pa si Charlie kasi, di ba? Hindi naman alam kung mawawala din siya one day, pero ay! Ayoko muna isipin yun kasi matagal pa naman yun, pero alam ko darating tayo sa part na yun kasi hindi naman siya katulad natin mga tao na mahaba talaga yung buhay. So, ayan. Pero sana humaba pa yung buhay ni Charlie para matagal pa natin siyang makasama. So yung mga kangiti, ang drama natin, no? Pero, ayun. Ang bilis ng panahon, mga kangiti, kaya... Gawin na natin yung mga kailangan natin. Excuse me. So yung mga kangiti, sobrang bilis ng panahon. Ngayon ko nare-realize na sobrang bilis ng panahon, mga kangiti. Katulad niyan, nakaraan birthday ko lang. Parang kahapon lang nangyari yun. Pero ngayon, mga kangiti, it's July na ngayon. July 2 na ngayon. So, diba, sobrang July, August, isang buwan na lang. Halos 2 buwan na lang, mga kangiti, bare months na ulit. Pasko na ulit, New Year na ulit. 2025 na ulit, mga kangiti. Kaya, sobrang bilis ng panahon. Kaya kung may gusto tayong gawin, may gusto tayong patawarin, may gusto tayong mahalin, gawin nyo na, mga kangiti. Dahil,
sobrang bilis ng panahon dahil ang pagsisisi po ay laging nasa huli. Mahirap pag nagsisi tayo, wala na yung mga taong gusto nating pagsabihan, di ba? Wala na yung mga taong gusto nating makasama. So, ayun yung mga na-realize ko ngayon talaga, lately. Kaya, ayun mga kangiti, ang dami nating drama. So, umpisa na natin itong vlog natin. Hindi ko alam kung ano gagawin natin. So, let's go! Ayan, ang bubungad sa iyo. Pagkagising na umaga, ang mga batuta! Mga batuta! Nagkukumpulan na sila dyan. Good morning, guys! Good morning! Diyan pala kayo mga kangiti. So, ayun guys. Lumabas ako kasi iano natin yung mga sinampay natin. Ilalagay natin dito. So, naglaba kasi ako kahapon. And naulan kahapon. So, dito ko muna siya nilagay dyan. So, ngayon. Since maaraw na ngayon mga kangiti. Thank you Lord sa magandang araw. At hindi na ulan ngayong umaga. So, lipat natin yung mga sinampay natin para mabilis matuyo. Let's go! So, yun mga kangiti. Lutuan talaga natin to dito sa pugunan, pero since nag-uulan nga ngayon mga kangiti, naglagay lang ako dito ng alambre para pag naulan meron tayong masisilungan ng mga sinampay natin kasi wala nang ibang pwedeng pagsampayan pa, kaya dyan na muna natin siya sinasampay. So yan, kinukuha ko lang yung mga sinampay natin. Ilipat na natin dito sa tapat ng araw para matuyo ka agad yung mga sinampay natin. And sino ba mga kangiti ang hindi gaganahan magsampay kung ganyan naman kaganda ang ating view? Tignan nyo naman, no? Sobrang ganda ng palaisdaan at ng mga puno, ng ulap. So yan, sasampay lang natin yung mga sinampay natin. Patingin-tingin pa. Yan. Nako! Ayun na nga ba ang sinasabi ko mga kangiti. Muntikan pa nga tayong malaglag. Buti na lang talaga at di natuluyan dahil diretso talaga tayo sa palaisdaan. Maaga tayong makakaligo nito. So yung mga kangiti ay sinan natin. And round 2 na ng ating pagkuha ng ating mga sinampay. Ayan. Kasi medyo madami ako nilaban mga kangiti. Usampayin pa natin to. So, ito na yung last batch ng mga sinampay natin mga kangiti na isasampay ko. Ayan, sampay na natin sila dyan. Para mamaya ay tuyo na yung mga yan at may liligpit na din natin. Malaglag pa ako. So yung mga kangiti, ano na natin yung mga sinampay natin. So mamaya matutuyo na din yan. So ako lang tao dito mga kangiti pala. Wala din pala si Kure at saka si Lablab. Siguro magkasama silang pumunta ng bayan. So mag-almusal muna ako mga kangiti. At mag-iimis lang dito sa kubo kasi makalat. So medyo makalat siya. So let's go. Maya na ulit. Grabe mga kangiti, dito talaga sa bukid, ramdam na ramdam mo yung init kasi pinagpapawisan na kaagad ako ng malala. So, anong-ano na yung araw, so palabasin lang natin dito isang bata. Halika. Halika, halika. Si Pilarity, na ma-cute. Oh, CR ka na muna ha. CR muna siya guys. Tira. Dito mga kangiti, ang sarap maglaba kasi dito araw-araw may tubig, tapos
kita nyo naman doon sa sinampayan natin na sobrang ano yung araw. Sobrang tirik. Tapos mahangin. So, maya-maya, wala pa sigurong ilang oras. Ito yun na yung damit natin na dryer natin kagabi. Kasi kagabi naulan. Tuwing gabi dito mga kangati, laging naulan. Gabi-gabi, pahapon hanggang gabi, nag-uulan dito. So, yun din yung time ko sa pahapon na medyo hindi pa naulan na naglalaba ako kasi pag tuwing umaga, pagsapit ng pahapon, patanghali, sobrang mainit dito mga kangiti. So, open dito yung ano natin, paglalaba natin. Kaya, pahapon ako naglalaba. So, gabi ko siya sinasampay. Pag gabi nga, naulan. So, hindi agad-agad natutuyo yung damit natin. Kaya kinaumagahan, dun ko nililipat dun sa sampay natin na yun. Kaya, ayun. Share ko lang sa inyo mga kangiti kasi ang sarap maglaba dito. Kasi sa amin walang tubig palagi. Ang hirap maglaba sa amin kasi laging walang tubig. Ewan ko kung bakit ganun sa GMA sa amin. May rasyon lang ng tubig. Dito kasi everyday may tubig. Siguro kasi dito malalapit sa dam or maano yung ano nila ng tubig. Mas madami compare dun sa mga city na lugar. Sa city kasi rasyon talaga yung tubig. Hindi everyday may tubig. May everyday may tubig pero hindi siya yung buong maghapon na may tubig. Dito kahit buksan mo yung may tubig. Doon sa amin wala. Kaya ayun yung isa sa mga ko dito pag nandito ako sa Batangas kasi pag dito talaga ramdam mo yung yung buhay na simple lang. Alam mo yun. Simple lang, tahimik. Ramdam na ramdam mo yung lagi ko sinasabi dyan sa vlog ko, yung beses ko na sinabi, ramdam na ramdam mo yung nature, yung labas, yung hangin dito kasi nga dito talaga paglabas mo open na siya. Merong palaisdaan, may mga puno, 'di ba? So masarap din mabuhay talaga sa probinsya pag ka na nagsettle down. Ayun yung mga gusto ko, probinsya or sa dagat kasi alam mo yun, pagkagising mo marerelax talaga yung mind mo kasi yung unang-unang makikita mga tubig, mga puno compare sa mga city pag doon tayo tumira sa mga city. Sa amin, 'di ba? Magulo, maingay, mausok. Pag dito talaga sa probinsya, mahangin. Alam mo yun, parang ang sarap gumising araw-araw kasi mahilig kasi din ako makakangiti sa nature eh. Gusto ko yung nature, gusto ko yung mga puno, gusto ko yung mga tubig, dagat. So, isa din yun sa dahilan kung bakit nabalik pa rin ako dito. Bukod kay Love syempre, tsaka sa mga dogs natin. Kasi dito talaga, sobrang at peace ka. Alam mo yun? Kasi ramdam na ramdam mo yung nature na bubungad sa'yo. Na makikita mo everyday, diba? Compare sa cities na ang makikita mo ay usok, ingay, traffic, diba? So, balance kasi yung ko mga kagiti. Pag sa amin, iba naman yung doon, yung ang tawag na to, ambience, diba? Kasi sa amin, sa Cavite, city na talaga siya, hindi siya probinsya. Medyo probinsya pa siya, pero more on city siya eh. Kasi may mga bahay, wala masyadong mga puno-puno, mga dagat-dagat, wala. So, balance yung buhay ko ngayon na napunta tayo dito sa Batangas. Kasi dito, pag uwi ako dito, buhay probinsya naman, nature naman. Pag sa amin naman, buhay sa city naman, 'di ba? So, I'm grateful na nakapag-stay din tayo dito dahil kay Love, yung mga tao dito sa bukid, ayan, na napunta tayo dito, 'di ba? Siyempre na-experience natin yung mga bagay na hindi natin na-experience before. I mean, nagkaroon ng yung buhay natin, ng excitement, saya kasi, 'di ba? Kahit paano dito nagawa ko yung mga bagay na hindi ko nagagawa compare pag sa amin na hindi ko talaga siya magagawa kasi wala naman tayong pupuntahan doon. So dito talaga sobrang grateful ako kasi marami akong bagay na natutunan as a person. Alam mo yun, mas na-develop ko yung mga gusto kong gawin, adventure, mga ganyan. Mas na-develop din yung, yung pagkatao ko. Mas malalim kong tinitignan yung mga pangyayari sa buhay ko,
mga nangyari ngayon sa buhay ko, mga mangyayari pa. Kasi marami akong natutunan simula nung dito ako din nagstay. Kaya I'm so grateful sa inyo din mga kangiti kasi nakikita nyo dyan yung mga ginagawa natin, di ba, nakakasama namin kayo. Kaya thank you din sa inyo mga kangiti syempre. At saka mga nakakasama natin dito sa bukid, sa nakakasama ko sa Cavite. Sa lahat ng mga nakakasama ko syempre sobrang grateful ako kasi syempre kasama natin sila everyday. Kaya ayun mga kangiti, ang dami kong dada, no? Ang dami ko munang inano sa inyo, shinare. Pero ayun, sobrang grateful lang ako sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko ngayon na tumatanda na tayo mga kangiti, diba? So ayun, Pilar, tama na, halika na. Pilar, come. Pilar. So yun guys, let's go. Pagkaraan nga ng mga ilang oras mga kangiti, medyo naramdaman ko na parang uulan na, kaya ayan, kinuha na natin yung mga sinampay natin kasi baka mabasa pa, sayang naman, at baka mangamoy ulan na ang ating mga damit. So dito ko na lang inano sa CCTV natin kasi hindi na ako nagdala ng camera, ayan, para makita ko yung mga ginagawa ko din dito sa CCTV. At buti na lang talaga meron tayong CCTV mga kangati kasi napakalaking tulong nito ngayon dito sa amin sa Kubo, dito sa Kubunuto, para na-check namin or nakikita namin kung sino yung mga dumadaan. At the same time, security na rin natin to para if ever man na may mangyaring, alam nyo na, may pumunta man, 'di ba, na hindi maganda ang balak, meron tayong security or proof ng mga nangyari kasi dito talaga marirecord, araw-araw nare-record lahat ng mga ginagawa namin dito, lahat ng mga dumadaan, lahat ng mga nangyaring kahit hindi namin inaasahan, nandito lahat mga kangiti. Kaya buti na lang talaga, dati pa naman kayo may CCTV mga kangiti, pero ito na yung bago to kasi mas malawak na yung nakukuha nitong CCTV na to kasi lahat dito kita mo ng buong palaisdaan tsaka buong pagpasok sa Kubunuto tsaka sa mga lalabas sa Kubunuto. So ayan mga kangiti, tapos na natin isampay dun sa, ibalik ulit dun sa sampayan na may bubong. Tapos yan, pumasok na ako sa loob ng kubo kasi sabi ko maglilinis ako dyan ng kubo natin kasi medyo makalat dahil dyan lagi nagpupunta ang ating mga anakis na mga dogs. Kaya lilinisan ko muna dyan mga kangiti kasi wala pa rin si boss. Habang inaantay natin si boss, maglinis muna tayo para pag balik niya medyo okay naman, malinis na yung lugar nila dyan kasi dyan siya nagsistay, dyan siya lagi natambay, yung mga pinsan niya tsaka siya. So yan, kinuha ko na yung walis kasi nagwalis lang ako dyan ng mga kalat-kalat, mga basura konti. So ayan, ito yung ginagawa ko dito mga kangiti, share ko na din sa inyo yung mga simpleng ginagawa ko lang naman everyday. Ayan, linis pag nandito tayo sa kubo, laba, luto. Yun lang naman medyo ginagawa ko dito kasi since dito nga tayo nagsistay, syempre para maging okay naman yung pinagsistay natin, malinis naman siya. So ayan. So yung mga kangiti, kinuha ko na yung hose kasi babaldeyo natin dyan yung kubo para mawala yung mga putik-putik, mga alikabok, at kung ano pang mga dumi na nandyan sa loob para mabuhusan natin sila at lalagyan natin ng sabon. So ayan mga kangiti, buti hindi pa naulan para di tayo mabasa. So ayan, linis lang tayo dyan kasi wala pa din si boss So, yun. Let's go. Yung mga kang naririnig nyo dyan ay medyo kumukulog at kanina umaambon. Tapos na ako maglinis dito sa kubo na isa. So, wala pa din si Ken.
At mamaya pa doon ata sila uwi kasi alas 3 pa lang umpisa yung paggawa doon sa motor. So, since ang ingay ng mga pato ni Boss Canuto, ni Lablab, ipapakainin natin sila guys. So, let's go. Kaya ang pagkain nila guys. Tara! Come! Hindi kayo! Pato! Oo. Alis dyan! Oo. Pato, come! Oo. Dito oh. Yung mga asong to, hindi naman kayo pato eh. Ay! 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 Alis kayo! Oo. Uy, hindi kayo aso, hindi kayo pato. Paano sila guys? Parang ang dami ko atang napakain. Agad na. Makain na sila guys. Oo. Ubusin nyo yan ha. Ito yung mga manok ni Boss. Andito na din. Ayan. Tignan nyo yung mga aso, mga kangiti, kumakain din. No? So yung mga kangiti, mapapansin nyo, mayroong mga bagong alaga si Boss. Yung mga bibe, itik. Tatlo yung klase yun. Bibe, itik, gansa. Yung mga lalaki gansa. Makain na sila. Kaya nakita nyo naman dyan sa vlog niya. Na dyan siya nahilig yung makanakaraan mga kangiti. Kaya yan, bumili siya ng ganyan. Eh, ang ayoko lang talaga dyan, yung isa. May isa ako dyan kaaway. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa niya sa akin nung nakaraan. Dyan, sa CCTV natin, mapakita ko sa inyo. So, yun guys. Makikita nyo dyan na siya talaga yung pinakakaaway ko, yung isang itik na yung kulay itim. Kita ba dyan? Ayun. Ayan, yung itik na yan. Kaaway ko yan. Kasi alam niyo kung ginagawa niya mga kangiti. Lagi siyang napasok sa kusina. Iniinom yung tubig ng mga aso. Papasok siya dun, putik-putik yung paa niya. At tuwing papakain ako ng aso sa gabi, pumupunta siya mag-isa. Siya lang nagbubukod tangi na. Laging pumapasok sa loob pagpapakainin ko na yung aso. Akala niya siguro aso siya. So, siya yung lagi kong sinasaway, lagi kong sinisigawan yan. Eh, siya yung pinakaayoko sa mga alaga ni Boss na gansa. Siya yung pinakaayoko. Kung ano papangalan ko dyan. Buisit ang ipapangalan ko sa kanya kasi buisit siya. Siya lagi ang ano, yung mga iba naman, wala naman akong problema kasi mababait naman sila, hindi naman sila napasok. Uy, sarap ng hangin. Hindi naman sila napasok doon. Hindi sila nagkukulit. Siya lang talaga namumukod tangi na pumapasok sa kusina. Inaaway yung mga aso, tinutuka niya. Kaya ayoko sa kanya. Kaya yun siguro, feel niya din na ayoko sa kanya. Kaya yun yung ginawa niya. Hinabol ako. Tapos, grabe talaga yung sigaw ko dyan. Kasi nga, takot ako sa ganyan. Na pag yung nakayuko yung ano nila, nakayuko yung ulo, doon ako takot. Pero pag ganyan naman, harmless naman siya. Hindi naman niya ako inaaway pag papakainin ko siya. Tsaka siya sa akin sila lagi nanghihingi ng pagkain. Tuwing lalabas ako dito mga kangati, lagi yan nag-iingay, nakaganon yung ulo. Nanghihingi ng pagkain, pero anyways, okay naman sila. Gusto ko yung mga
gansa, mga mababait sila. Hindi nila ako sinusuway. Ano lang sila, behave. Yung isa lang talaga, yung nag-iisang itik. Hindi ko alam kung itik yan o bibi ba yan. Siya ang makulit. Kaya ayoko sa kanya. Pero katayo ko sa kanya, syempre, papakainin pa rin natin sila kasi cute naman sila kahit papano. Diba? Makakit naman din yung mga gansa. Tsaka, ano sila, palangoy-langoy lang dito, pag-alagala. Ewan ko nga, hindi ko nakikita yung dalawa pa dito sa palaisdahan kung asan napunta. Hindi na kasi mainit ngayon mga kangiti. Nung mainit dito sila lagi diyan sa palaisdaan pag-alagala. At sila, hindi din sila naliligo sa palaisdaan. Hindi ko alam kung bakit. Kasi naliligo sila dito sa may ilog. Baka ayaw nila ng tubig. Ewan ko sa kanila. Pero anyways, ayan, napakain na natin sila. So, ayun mga kangiti. Wala pa din si boss. So wait natin si boss yung pagdating niya dito. And time check tayo mga kangiti, siguro mga ano na, 2:00 na ng hapon. So medyo makulimlim na dito at darating na din yung ulan. Pero kanina medyo umaambon na eh. So kaya inayos ko na yung mga dito sa kubo. Nilagyan ko na ng trapal. Ayan. Nilagyan ko na ng trapal dyan kasi pag malakas yung ulan mga kangiti, pag malakas yung ulan mga kangiti, talagang aanggu dyan yung ulan. Eh, may mga gamit din sa gilid. Kaya kailangan natin silang takpan ng trapal. So, yun guys. Ang dami kong dada sa inyo. Share ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko dito. So, mamaya na lang ulit. Let's go! Nakikikain din yung mga aso. Akala nila bibi sila oh. Ayan ang kaaway ko mga kangiti. Ito, ayan, ayan, ayan. Wala na. Tama na. Tama na. Naghahanap pa rin ng pagkain eh. Uy! Ayun ka. Mga kangiti, since nandito rin naman tayo sa labas. At andito rin naman yung mga dogs. Papakita ko sa inyo yung mga dogs natin. After ilang months na pinapakain natin sila, nandito sila. So, ito na yung siguro nung nakaraan kasing update ko sa inyo mga kangiti ay paano ba? Hindi ko masyadong nasabi sa inyo yung mga nangyari sa mga dogs natin. Yun nga, sinabi ko sa inyo dyan. Si Uno nagkaroon ng parbo. Si Pilar nagkaroon ng parbo mga kangiti. Share ko sa inyo yung mga nangyari noon. Na nagkaroon siya ng parbo. So, may ilan sa mga dogs natin na nagkaroon din ng parbo mga kangiti. Na tuluyan nang nawala. Tuluyan na silang namatay. So, ngayon ko na lang siya ulit pag-uusapan kasi ayoko talaga siyang i-bring up na dahil medyo nakaka-move on na ako sa pagkawala ng mga iba nating dogs. Pero hanggang ngayon malungkot pa rin ako mga kangiti kasi halos ang daming nawala, medyo madaming nawala. Unang-una ko nang i-share sa inyo ng mga nawala na dogs natin mga kangiti. Si Big Boss. Naalala nyo naman si Big Boss, yung favorite ko dyan. Siya yung pinakamalaking anak ni Ligaw. So, sa kasamaang palad mga kangiti, nahawa din siya ng parbo. Ayun, namatay siya. So, namatay si Big Boss. Si Rottweiler din mga kangiti, nawala na din. Sino pa? Si Ligaw Liit, isa din sa nawala. Lahat ng mga favorite ko mga kangiti, tuluyan na silang nawala. Dito namin sila nilibing. Diyan. Kasama ng kay Uno. At mga haginas, siguro ang mga haginas din mga kangiti, meron tayong isang napa-adapt. At may nawala din ng mga haginas, siguro 2 haginas natin na anak din ni Daga, namatay na din mga kangiti. Siguro naiiyak na naman ako pag naalala ko.
Kasi yung ano eh, yun yung ayun yung ano, yung time na sobrang na-depress ako mga kangiti. Hindi ko lang nasasabi dyan sa inyo sa vlog. Yun talaga yung time na hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko iso-survive kasi mga kangiti, nag-emote ako dito eh. Kayo naman. Nag-share na ako dito eh. Igay nyo. Kasi yun yung time na biglaan siya mga kangiti. Biglaan nagkaroon ng parbo. Biglaan nahawaan din yung iba na hindi namin alam ang gagawin namin dalawa ni Kane. Ayun yung time na sobrang depressed ako mga kangiti kasi alam nyo naman na mahal ko lahat ng dogs natin. Alam nyo yan, mahal na mahal ko sila, ayoko silang mawala. Ang ingay! Balik tayo ng location mga kangiti dahil ang ingay ng mga alaga ni boss. So, ayun yung yung times na sobrang depressed ako, sobrang di ko alam gagawin ko mga kangiti kasi tuluyan na nila kaming iniwan mga kangiti. Isa-isa. Sobrang sakit. Hindi ko na siya na-vlog mga kangiti kasi ang hirap i-vlog. Walang lumalabas sa bibig ko at di ko na kaya magsalita that time kasi sobrang depressed nga ako sa pagkawala nila kaya hindi ko na siya na-i-vlog sa inyo, hindi ko na nasabi sa mga nangyari. Yun yung pinaka mahirap para sa akin na pinagdaanan ko ngayong year. Pagpasok ng taon na yun. Na nangyari yun sa mga alaga nating aso. Araw-araw mga kangiti. Yung time na nangyari yung mga parbo. Araw-araw may nawawalan dogs. Araw-araw may namamatay sa kanila. Araw-araw ako umiiyak noon dati mga kangiti. Araw-araw iniiyakan ko yung mga aso kasi sabi ko diba ayoko silang mawala pero kinuha sila ni Papa God. Bigla na naman ako naiyak. Oh my God mga kangiti. Pag sa mga aso talaga naiiyak ako, hindi ko alam kung bakit pero ayun, kinuha na sila ni Papa God sa atin. Sila Big Boss, sila Ligaw, mga hyenas. Si Uno. Pag naalala ko yung mga kangiti na lulungkot. Kasi ayoko silang mawala eh. Sila yung mga favorite ko. Yung mga favorite ko pa yung kinuha sa atin ni Papa God. Pero thankfully mga kangiti, sa kabila ng mga nangyari na yun, namatay yung iba nating aso. Akala ko lahat sila mawawala mga kangiti. Inano ko na yung sarili ko na baka halos lahat sila kunin. Halos lahat sila mamatay sa parbo. Pero nagpapasalamat ako kay Papa God kasi kahit papaano na-survive namin dalawa ni Ken yun. Na-survive nung mga iba nating aso yung parbo. So makikita nyo may mga ilan pang natira na mga dogs natin. Na-survive nila yun mga kangiti. And sobrang after ng mga nangyari na yun, sobrang alam mo yun, sobrang nagpapasalamat pa rin ako kasi alam ko naman na sabi nga, 'di ba? Wala namang pagsubok na binibigay sa atin si Papa God na hindi natin kayang lagpasan. Binibigyan niya tayo ng pagsubok sa buhay para matuto tayo, lalo tayong lumakas, lalo tayong tumibay, 'di ba? Ayun naman yung lagi kong tinitignan tuwing nagkakaroon tayo ng problema. Pero minsan mapapasabi ka na bakit nangyari, bakit sila nawala, bakit sila namatay. Pero wala tayong magagawa. Ayun yung will ni God para sa kanila na kunin sila. Kaya yun yung tinitignan ko mga kangiti. Pero after naman nun mga kangiti, naiyak lang ako. Naiyak ako sa nangyari na yun. Grabe, hindi ko alam kung paano namin na-survive dalawa ni Ken yung mga nangyari na yun kasi sobrang hirap mga kangiti. Sobrang hirap talaga. Araw-araw hindi nyo alam mga kangiti pinagdaanan namin dalawa ni Ken sa mga aso. Sobrang hirap. Na lahat sila gusto kong mabuhay. Lahat ginawa ko para sa kanila pero ang ending
iniwan nila tayo. Wait lang, ingin ng aso. Yun ang... After naman nun, okay naman na. So, siguro nangyari yun makakangiti nung mga ano. March? Hindi March. May yun or April nangyari yung mga yun. It's ano na, July na ngayon. So, okay naman. Nalagpasan naman namin yung ganong pagsubok. At thank you din kay Papa God kasi nalagpasan namin siya kahit papano. Ngayon, okay naman na. May iba naman nakaligtas sa ating mga dogs. So, sobrang nagpapasalamat din ako kay Papa God kasi kahit papano meron siyang tinira para sa amin, 'di ba, na alaga natin dito. So, sobrang laki na nila ngayon mga kangiti. Papakita ko sila sa inyo. Wait lang. Ito na ngayon si Gray mga kangiti. Si Gray na buhay din siya. Ito muntik-muntikan na din tong mawala. Buti na lang talaga kinaya ng kanyang immune system. So, ayan siya guys. Ang laki niya na. Sobrang laki niya na si Gray to si Gray. Naambun na pala mga kangiti. Wait lang. Mababasa yung camera natin. Wait lang. Time first muna. So yung mga kangiti, bigla na talagang bumuhos yung malakas na ulan. Kaya sumilong muna ako dito. Pero sabi ko dito muna ako kasi gusto kong videohan yung ulan. Kasi ang sarap panoorin habang naulan. Yung pagpatak ng tubig. Yung lugar dito sa bukid. Sobrang ganda tignan. Kaya mga kangiti, samahan nyo akong manood sa ulan. Ayan. Let's go. So pagkalaan ng ilang oras mga kangiti, dumating na rin si boss at di ko inaasahan na meron siyang dalang pasalubong sa atin. Nice. Thank you love sa laging pagpapasalubong sa akin. So ayan, may dala siyang Jollibee, ang favorite natin. So ayan, ibigay niya na sa akin kasi butas pala siya. Laglag pa nga. Thank you love. Ba't mo kami nasa labungan? Ipata mo muna at wala kang vlog. Thank you. Hi ka naman sa vlog ko. Hi guys. Maghapon trabaho. So guys, nandito na si boss at meron tayong pasulubong. Grabe naman. Let's go! Kakain muna ako kasi nag-edit ako mga kangti kaya hindi ko na kayo na-update. Kasi nung umuulan, hindi na ako masyadong nakapag-vlog kasi nga naulan at maingay din. Kaya, ayun, nag-edit na lang ako ng vlog natin. Kaya yun, guys. Let's go! Thank you kay Love Love! May food tayo. Jollibee! So yung mga kangiti, meron po dito kaganapan. Itsura nito, oh. Habang siya na ay dinededean. Boy, ang laki mo na, boy. Wala na yung gatas, boy. Huwag ka nang dumidi. Oh, dede pa din, oh. Hilarity, wala na yung gatas si Daga.